Minamahal na kapatid, sinisimulan natin ngayon ang panahon ng Kwaresma sa pamamagitan ng pagpapahid ng abo. Inihahanda tayo ng pagdiriwang na ito para sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ang mga abo ay nagpapaalala sa atin na abo ang ating pinanggalingan at abo rin sa wakas ang ating babalikan. Kung kaya't inaanyayahan tayo na magkaroon ng taus-pusong pagsisisi sa ating mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nanadalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon ay sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma. Panahon na inilalaan ng simbahan upang makita natin ng lubusan ang anyo ng pakikipagrelasyon natin sa ating Diyos, na siyang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Kung bakit mula sa alabok tayo ay hiningahan at ngayon ay mga kahangahangang nilikha na nakikiisa sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Kaya nga sa ganitong pagkakataon, magandang pagnilayan natin. Kumusta na tayo bilang mga nilikhang tao? Ano-anong mga bagay kung saan tayo ay nagkulang upang ating maabot ang layunin ng ating pagkalikha? Sa mga ano-anong paraan, naging dahilan tayo upang masira mismo ang ating sarili, ganun din ang ating kapwa. Kaya nga kung mapapansin ninyo, ibinibigay ng ating mga pagbasa ang tatlong haligi ng pamumuhay o pagkakaroon ng isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos.
ang panalangin, ang pag-aayuno at ang paglilimos. Mahalaga ang panalangin upang tayo ay makapamuhay ng maayos at naaayon sa ating Panginoon, sapagkat sa panalangin nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa ating manlilikha. Sa Kanya natin mababatid ano yung mga kailangan nating gawin, ano yung mga kulang na marapat nating ihingi sa Kanya ng kapunuan, ano yung mga anyo ng kahinaan na ating dinaranas sa kasalukuyan na marapat nating ihingi sa Kanya ng kalakasan. Ito madalas ang nawawala sa atin, no? Yung pagkakataon na katagpuin pa ang Diyos. Kasi masyado na tayong abala, masyado tayong minsan bilib sa ating mga sarili na para bang kaya natin ang lahat. Kaya ang resulta, nai-stress tayo. No? Masyado tayong pagod, nagiging mainitin ang ulo, marami tayong nasasaktan ng kalooban. Kasi nga, pinipilit nating lutasin ang mga bagay, solusyonan ang mga problema sa pamamagitan ng sarili lamang nating kakayahan. Kaya nga sa panahong ito, nawa ay tunay tayong magkaroon ng isang malalim na ugnayan sa ating Panginoon, makapaglaan ng mga panahon at oras upang tunay nating katagpuin ang ating manlilikha. Ibinibigay sa atin ang pag-aayuno bilang isa sa mga haligi, pagbabawas doon sa mga bagay na nakapagbibigay ng kasiyahan sa ating sarili, sa mga bagay na umaagaw sa ating atensyon sa ating Panginoon. Pag-aayuno, isang anyo ng paglimot din sa sarili. Kung tutuusin, hindi lang po ito pag-aayuno, pagbabawas sa pagkain. Pag-aayuno din ito, pagbabawas doon sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa mata ng Panginoon. At kung maaari, pag-iwas at unti-unting pagpipigil sa sarili sa ugaling pamimintas, no? Sa ugaling pananakit ng kalooban ng kapwa, sa ugaling paghahangad na makaganti sa mga nanakit sa atin, no? Sa mga ugaling pagmamalaki na para bang kaya na natin ang ating sarili. Pagbabawas din ito dun sa mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa ating mga mata, panonood ng kung ano-anong anyo ng panoorin, pag-inom ng mga inuming nakalalasing, no? Nagbibigay ng saya sa ating katawan, pagbabawas sa maraming bagay, pagtitimpi upang higit nating mabigyan ng panahon ng ating Panginoon. Ibinibigay sa atin bilang isa pang haligi ang paglilimos. Kailan nga ba tayo unang naglimos sa mga kapuspalad na nangangailangan ng tulong na lumalapit sa atin? Hindi kaya maraming pagkakataon sa buhay natin na baka pinag-isipan pa natin sila na sila ay nanloloko, na sila ay hindi totoo. Minsan napipilitan lang ang iba. Bagamat masama ang panloloko, minsan wala silang choice kasi wala sila nung basic need na yan, yung pagkain yung pangunahing pangangailangan. Wala silang pagkain, maghapon silang walang pagkain. Yung lalapit lang sila, yun ay isang anyo na ng kapakumbabaan. Kasi tayo, isipin natin kung tayo yung nasa kalagayan nila. Maglalakad-lakad ka dyan, hahanap ka ng taong makakatulong sa iyo. Hindi ba isang anyo na ng kapakumbabaan na kung tutuusin na hindi kayang gawin ng lahat? Kaya nga sa pagkakataong ito, sa panahong ito, higit tayong inaanyayahan na maging bukas palad sa pagbibigay ng tulong sa kapwa nating nangangailangan. Subalit may paalala ang ating ebanghelyo. Higit sa lahat ng ito, sa pagtupad natin sa tatlong haliging ito ng pagpapaunlad sa kabutihan, ay inaanyayahan tayong siyasatin ano ang ating motibo sa paggawa natin ng mga ito. Mahalaga na ito ay hindi maging pakitang tao lamang. Dito tayo madalas maalipin kung minsan. Minsan ang kinikilos natin ay nakabatay sa kung ano ang iisipin ng ating kapwa, sa kung ano ang sasabihin ng mga taong nakapaligid sa atin. Minsan nga napipigilan pa tayong tumulong kasi baka isipin nila nagpapaloko tayo.
Masyado tayong nakokontrol ng sasabihin ng lipunan. Nakakalimutan natin yung sinasabi ng ating Panginoon. Masyado tayong nadidiktahan ng sasabihin ng iba at nakakalimutan natin ang sinasabi mismo ng ating manlilikha. Kaya nga minamahal na kapatid, kumusta na? Kumusta na ang mga dating alabok na ngayon ay binigyang buhay upang maging mahalagang sangkap ng pagmamahal at pagkakaisa ng sanglilikha dito sa kalupaan? Kumusta na ang ating mga buhay? Ano ang laman ng ating mga puso? Pag-ibig ba? Pagpapakumbaba? Paghahangad na makipagkaisa? Paghahangad na makatulong? Paghahangad na makapagmahal? Hindi kaya kawalan ng kapatawaran? Pagtatampo? Hinanakit? At kung ano-ano pang negatibong damdamin. Mga minamahal na kapatid, inaanyayahan tayo ng panahong ito ng Kwaresma na magkaroon tayo ng pagkakataong masiyasat ang ating mga sarili, makita ang ating mga pagkukulang at sa ganon ay makapagsisi. At sa ating pagsisisi ay muli tayong makipagbalikan sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon na siyang dahilan kung bakit tayo umiiral, kung bakit tayo humihinga sa kasalukuyan. Iyon nawa ang palagian nating makita, hindi lamang sa ating sarili, ganon din sa ating kapwa, na ang bawat isa ay binigyan ng pagkakataong mabuhay ng Diyos sapagkat ang bawat isa ay magiging mahalagang sangkap ng kanyang planong pagliligtas. Harinawa, no? Sa tulong ng patuloy na biyayang ibinibigay ng ating Panginoon, ang bawat isa ay magsimulang makapagbagong buhay. Huwag kayong panghinaan ng loob. Hindi tayo marapat panghinaan ng loob sa mga pagkakataong tayo ay nagkukulang, sa mga pagkakataong tayo ay nanghihina. Hilingin natin ang pagmamahal, ang tulong at biyaya ng ating Panginoon. Yun nga lang kasi madalas doon tayo nagkukulang, no? Nakakalimutan nating lumapit sa Kanya ng tapat at taimtim. Kaya humahantong tayo sa maraming pagkadapa. Ganun pa man, hindi pa po huli ang lahat. Narito po muli tayo sa panahon ng Kwaresma. Isang pagkakataon upang muli sama-sama tayo sa tulong ng ating Panginoon ay makapaglakbay hanggang sa pagdiriwang muli natin ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen.